Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikita ang makapangyarihang Empress sa tabi ng ating bida at matapos niyang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin ay muli siyang bumalik sa pagiging tahimik habang patuloy lamang niyang pinagmamasdan si Ye Xinghe na kasalukuyan pading walang kaalam-alam sa mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lamang dumating si Princess Yuning sa silid ng ating bida at may masaya niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. Subalit agad din naman siyang nagulat nang makita niya ang makapangyarihang Empress sa tabi ni Ye Xinghe dahil ngayon pa lamang niya ito nakita. At agad ding nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang tila walang malay si Ye Xinghe na nakaupo lamang at agad niyang inakala na may kung anong ginawa sa ating bida ang makapangyarihang Empress kaya wala itong malay na agad din naman niyang ikinaalarma. At matapos nito ay agad niyang tinanong ang makapangyarihang Empress sa kung sino at ano daw naman ang ginagawa nito sa silid ng ating bida at dagdag pa nitong tanong kung ano daw ang ginawa nito kay Ye Xinghe at kasalukuyan itong walang malay. Subalit ang mga katanungan naman ni Princess Yuning ay di tinugunan ni Empress Shangguan kung saan makikitang lumingon lamang ito dito nang may pagkakalmadong ekspresyon na animoy walang balak na magpaliwanag sa mga nangyayari. Dahilan ng lalong pagtindi ng hinala ni Princess Yuning na ang nasa kanyang harapang cultivator ay isang kalaban na may kung anong bagay ang ginawa sa ating bida at sa pag-iisip nito ay lalo pa siyang nakaramdam ng pagkainis na animoy asong nakakita ng ibang aso, habang si Empress Shangguan Zua naman ay kalmado lamang na nakatingin kay Princess Yuning na tila ba nakikiramdam lamang sa mga mangyayari. At dahil nga sa matinding pag-aakala ni Princess Yuning na kalaban nga talaga ang makapangyarihang Empress sa kanyang harapan ay agad na niyang ilinabas ang kanyang legendary weapon na Moon Circlet dahil wala siyang kaalam-alam na ang nasa kanya palang harapan ay ang makapangyarihang Empress na nagligtas sa buhay nilang dalawa ni Ye Xinghe. Makalipas pa nga ng ilang sandali ay isang malakas na pagsabog agad ang naganap sa loob ng silid ng ating bida kung saan maging sa labas ay kitang-kita ang makapal na usok sanhi ng isinagawang pag-atake ni Princess Yuning sa inaakala niyang kalaban. Habang makikita naman si Empress Shangguan na agad na gumawa ng distansya sa pagitan nilang dalawa ng prinsesa subalit makikita ding wala man lang itong natamong kahit kunting pinsala sa atake ni Princess Yuning. Nang makita ng prinsesa na lumalayo sa kanya si Empress Shangguan ay inakala niyang tumatakas ito kaya naman agad niyang pinasundan ang ginawa niyang pag-atake ng isa pang pag-atake upang di ito hayaang makatakas sa kanyang mga kamay. At nang makita ito ng makapangyarihang Empress ay agad na din niyang ilinabas ang isa niyang kamay upang maghanda para dumpensa sa mga pag-atake ni Princess Yuning sa kanya. At makalipas pa nga lang ng ilang sandali ay tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga pag-atake sa isa't isa na makikitang madali lamang dinepensahan ni Empress Shangguan habang mapapansin naman si Princess Yuning na tila labis na nahihirapan sa salpukan. Di rin nagtagal ay tuluyan nang nakita ang resulta ng salpukan kung saan di na din nakayanan pa maging ng sandata ng prinsesa ang simpleng pagdepensa lamang ng makapangyarihang Empress at makikitang ang madali lamang napatilapon ng Empress ang sandata ni Princess Yuning sa bubong ng bahay ni Ye Xinghe dahilan ng labis na pagtataka ng prinsesa sa mga nangyari na lubhang di kapani-paniwala para sa kanya. At nang maramdaman niya ang aura na bumabalot sa katawan ni Empress Shangguan ay labis siyang nakaramdam ng matinding takot at parikaramdam niya ay para bang biglaan na lamang siyang naligay sa isang matinding panganib na nagpatayo ng balahibo sa buo niyang katawan. Dahilan kung bakit agaran din itong gumawa ng distansya sa pagitan nilang dalawa upang makapaghanda pa sa mga susunod na mga mangyayari at di siya basta-basta mapuslang. At dahil nga sa bigat ng pressure na ilinalabas ng aura ni Empress Shangguan ay di na napigilan ng prinsesa ang manginig sa labis na takot dahil sa kanyang naramdamang pambihirang lakas mula sa Empress. At habang kinakabahan ay iniisip niyang sa sobrang lakas ng Empress ay di niya ito makakayanang labanan sa mahabang panahon dahil kayang-kaya siya nitong mapaslang sa isang pitik lamang ng kamay nito base pa lamang sa aura na naramdaman niya sa katawan ng makapangyarihang Empress. Kaya naman agad na din siyang himingi ng tulong sa White Fang na batid niyang may magagawa at may kakayahang makipag-sabayan sa makapangyarihang Empress. At dahil naman sa malakas niyang pagtawag ng pangalan nito ay agad siya nitong tinugunan ng malakas na pag-atungal kasunod ng mabilisan nitong paglapit sa prinsesa, mula sa babungan ng bahay ni Ye Xinghe.
At nang tuluyan ng nagpakita ang dambuhalang White Fang sa prinsesa ay agad din itong ipinag-utos dito na umatake sa misteryusong cultivator sa kanilang harapan, habang makikita naman ang seryusong mukha ng White Fang na nagpapakita kung gaano talaga siya kabalangis na halimaw. At matapos nitong matanggap ang utos ng prinsesa ay dahan-dahan itong lumapit sa makapangyarihang Empress habang nagbibigay ng nakakapangilabot na pag-ungol senyales na aatakihin niya ang Empress sa oras na kumilos ito ng di maganda sa kanyang harapan. Habang makikita naman si Empress Shangguan na tila kalmado lamang na nakatingin sa nakakapangilabot na halimaw sa kanyang harapan, at base sa kanyang mga titig dito ay tila ba di man lang siya nakakaramdam ng kahit anong takot sa White Fang. Makalipas pa ang ilang sandali sa isang simpleng pagsipol lamang ni Empress Shangguan ay agad na nitong napaamo ang halimaw senyales na siya talaga ang tunay na kinikilala nitong master at ito din pala ang dahilan kung bakit di man lang siya nakaramdam ng takot sa presensya nito, habang makikita naman si Princess Yuning sa isang gilid na labis na nagulantang sa biglaang ikinilos ng White Fang dahil di siya makapaniwalang sa isang simpleng pangsipol lamang ng misteryusong cultivator ay agad din itong taitiwalag sa kanyang panig. At may panggagalaiti nitong sinasambit na mukha daw na talagang balimbing ang White Fang dahil sa isang simpleng pagsipol lamang ng malakas na kalaban ay agad na itong umaanib dito, at ang malala pa daw ay kumilos pa ito na animoy matagal na nitong kakilala ang kanyang kalaban senyales na talagang tumiwalag na ito mula sa kanyang panig. At nang marinig naman ng makapangyarihang Empress na si Shangguan ang mga masasakit na pinagsasabi ng prinsesa sa kanyang matapat na alaga ay agad siyang tumingin dito ng may napaka-seryusong ekspresyon senyales na di niya nagustuhan ang mga pinagsasabi nito. Habang makikita naman si Princess Yuning na nagulat sa naging ekspresyon ng mukha ng misteryusong cultivator na parabang ipinababatid nito na naaapektuhan siya ng mga panlalait ng prinsesa sa White Fang na animoy matagal na niya itong kakilala, kasabay ng panginginig ng katawan ni Princess Yuning senyales na talagang linamon ito ng labis na takot dahil sa ipinakitang malakas na aura ng makapangyarihang Empress. At nang mapansin naman ito ni Empress Shangguan ay nginitian na lamang niya ang prinsesa, senyales na wala na itong planong makipaglaban dito lalo na at nakumpirma na niyang di ito kalaban ng ating bida na kanyang binabantayan. At matapos niyang makapagbigay ng hudyat na di na siya makikipaglaban ay agad na din naman itong naglaho ng may napakabilis na kilos, dahil sa isang kurap lamang ng mata ng prinsesa ay agad na itong nawala sa kanyang paningin managing dahilan ng labis niyang pagkaalarma dahil kung magkataong kalaban nga nila ito ay madali lamang para dito ang wasakin pati na ang buong Asher Feather family base pa lamang sa bilis na ipinakita nito kani-kanina lamang. At dahil nga sa ipinakitang bilis ng makapangyarihang Empress ay naiwan ang prinsesa na di makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan mula sa kakayanan ng kanyang kinaharap at sinubukang kalabanan. At habang nakatayo ay seryoso niyang sinabi sa kanyang isipan na maging ang kanyang ama na may lakas ng 9th Heavenly Layer Realm ay di pa niyang nakita ni minsang magtaglay ng ganitong bilis, at may pagtataka din niyang tanong sa sarili kung ano daw bang klaseng nilalang ang kanyang kinaharap dahil maiihalin tulad na ito sa isang multo subalit nagtataglay naman ito ng pisikal na pangangatawan na lalong nakakagulo sa kanyang isipan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ng kanyang pag-iisip ay agad na din itong naalala si Ye Xinghe na wala pa ding malay at kasalukuyan lamang na nagko-cultivate sa loob ng silid nito. Kaya naman mabilis na din siyang pumasok sa silid upang tingnan ang kalagayan nito at ang ginamit niyang daanan ay ang pader na nawasak dahil sa kanilang sandaling sagupaan ng makapangyarihang Empress. May panginginig niyang sinuri ang kalagayan ni Ye Xinghe mula sa dahan-dahan niyang paglapit ng kamay sa ilong nito upang alamin kung humihinga pa ba si Ye Xinghe. Kitang-kita ang labis na pag-aalala at panginginig ng buong katawan ng prinsesa dahil sa pag-iisip na baka may kung ano nang nangyari kay Ye Xinghe na kagagawan ng kanyang nakasagupa na misteryusong cultivator kanina. Maya-maya pa ay tuluyan na ding damilat ang ating bida senyales na tapos na ito sa kanyang ginagawang pagko-cultivate at baka sa mukha nito na wala talaga itong kaalam-alam sa mga nangyari sa kanyang kapaligiran dahil ang kanyang spiritual body ay nadala sa ibang demonsayon. At nabumungad sa kanyang harapan ng kanina pa nag-aalalang prinsesa at nang makita niya ito ay agad niyang tinanong ang sadya nito sa kanya at may pagtataka nitong tinanong kay Princess Yuning kung ano daw ang ginagawa nito sa kanya,
na tinugunan lamang ni Princess Yuning ng isang malakas na salita sa pagsasabing buti naman at wala ditong nangyaring masama. Senialis na sa pagdilat ng mga mata ni Ye Xinghe ay kasabay naman nitong nawala ang labis niyang pag-aalala na napalitan din naman ng labis na kasiyahan para sa kanyang minamahal. Maya-maya pa ay nangiuli na ni Ye Xinghe ang kanyang mga tingin at magmasid sa kapaligiran ay labis siyang nagulantang sa sumambulat sa kanya na kagagawan ng dalawang naglaban mula mismo sa loob ng kanyang silid pahingahan. At dahil sa nakita ay maririnig ang lumalanig na boses ng ating bida kung saan may pagkaasalbatan nitong tinatanong kung ano daw ang pinaggagawa ni Princess Yuning sa kanyang silid na naging dahilan ng pagkasira ng kanyang bubungan at sa laki daw ng pinsala ay nakasisigurado siyang aabutin ito ng isang buong araw para maibalik sa dati nitong kaayusan. Habang makikita lang si Princess Yuning sa tabi nito na animoy walang naririnig sa mga reklamo ng kanyang pinakamamahal na lalaki. Maya-maya pa makalipas ng ilang sandali ay bumalik na sa seryusuhan ang usapan kung saan may pagtatakang tinanong ng prinsesa si Ye Xinghe kung di ba daw nito talaga alam ang mga nangyari, dahil kani-kanina lamang daw ay merong isang misteryusong babaeng cultivator ang pumasok sa silid nito at giit pa ni Princess Yuning na ito daw ang may pananagutan sa pagkasira ng silid ni Ye Xinghe kaya wag daw nitong ibato sa kanya ang sisi para dito. At nang marinig naman ni Ye Xinghe ang sinambit ni Princess Yuning ay may pagtataka pa niyang kinlaro sa prinsesa kung ang ibig daw ba nitong sabihin na di lamang siya ang nakapasok sa kanyang silid kundi may mas nauna pa dito, senialis na wala talagang kaalam-alam ang ating bida sa mga naganap sa mismong silid kung saan siya nagko-cultivate kanina. Habang makikita naman si Princess Yuning na nabigla din sa kilos ni Ye Xinghe dahil di nito sukat akalain na wala talagang nalalaman ang ating bida sa mga nangyari kanina kahit na sa harap pa nito mismo naganap ang labanan at bukod pa doon ay di din maitatangging napakalakas ng pressure na napakawalan nilang dalawa na napaka-imposibleng di maramdaman ni Ye Xinghe. Naisingit pa ni Princess Yuning na dahil daw sa lakas ng kanyang nakaharap ay sinubukan niyang tawagin ang dambuhalang White Fang upang makatulong niya sa laban subalit nang makita daw nito kung gaano kalakas ang misteryusong cultivator na kanyang kinalaban ay agad daw na lumabas ang pagiging balimbing nito dahil walang ano't-ano daw na pumayipoy agad ang buntot nito sa harapan ng misteryusong cultivator na animoy matagal na niya itong kakilala. Habang ang White Fang naman ay makikita lang sa labas na kanina pa pala nakikinig sa mga pinagsasasabi ng prinsesa patungkol sa tunay niyang master at maging sa paglapit niya dito upang magpakita ng katapatan. Nang marinig naman ng ating bida lahat ng salaysay ni Princess Yuning ay naupo ito sa kanyang kama at marahan niyang sinabi na kani-kanina lang ay lubha siyang nag-focus sa pagko-cultivate na naging dahilan kung bakit naging unconscious siya sa kanyang kapaligiran kaya naman di na din niya naramdaman ang pagpasok ng mga ito sa kanyang silid. At may pagtataka pang dagdag ni Ye Xinghe na kung sigurado daw ba ang prinsesa na isang babaeng cultivator ang inabutan niyang nakatayo sa kanyang harapan sa loob ng kanyang silid kanina. At ang pagtatanong naman ng ating bida ay agad namang tinugunan ni Zia Yuning kung saan di daw siya pa pwedeng magkamali sa kanyang nakita dahil isa daw talaga itong babaeng cultivator na may napakagandang itsura at pangangatawan habang may bahagya daw namang taklob ang mukha nito dahilan upang di niya ito maitsurahan ng lubusan. Bukod pa doon ay sinabi din ni Princess Yuning na ang misteryusong cultivator daw na kanyang nakalaban ay lubhang napakabilis na kagaya ng sa mga multo dahil sa isang kurap lamang ng kanyang mga mata ay agad na itong naglaho sa kanyang paningin na wala man lang iniwang bakas na magtaturo sa kung saang direksyon ito nagtungo. Sinabi din ng prinsesa na ang kanyang mga nasaksihan ay di pa daw niya nakikita sa sino mang malalakas na cultivator na kanyang nakasalamuha at sa palagay daw niya ay di may ikumpara sa lakas nito ang isang cultivator na may antas ng 9th Heavenly Realm. Nang marinig naman ni Ye Xinghe ang mahabang sanaysay ng prinsesa patungkol sa kanyang mga nakita ay agad siyang nagkaroon ng idea sa kung sino ang cultivator na tinutukoy nito na kanyang nakaharap dahil bukod sa makapangyarihang empress ay wala pa din siyang cultivator na nakikitang may ganitong antas ng lakas sa kasalukuyan. At sa isip-isip ng ating bida na sa abilidad at lakas na mayroon ng makapangyarihang empress na si Shangguan Zuan ay madali lamang para dito ang magtungo sa sino man ng di man lang ito nararamdaman at bukod pa doon ay sinabi din ni Ye Xinghe na isang malaking patunay din na si Shangguan Zuan talaga ang misteryusong cultivator na nakita ng prinsesa dahil sa biglaang pagiging maamo ng White Fang nang makita ito dahil ito naman daw talagang ang tunay at kinikilala nitong master at di daw naman magiging balimbing ang White Fang sa ibang cultivator dahil kahit
kahit daw nasa malayo ito ay sinusunod pa din ng White Fang ang ibinilin sa kanya ng makapangyarihang Empress na bantayan siya hanggang sa matupad na niya ang ipinangako niyang tulong sa Empress. Habang seryosong inaanalisa ni Ye Xinghe ang mga pinagsasabi ng prinsesa ay makikita naman ito sa isang gilid na matigang nakatingin kay Ye Xinghe at dahil sa ipinapakitang kilos ng ating bida na animoy kilala nito ang sinasabi niyang cultivator ay may malakas niyang boses na tinanong si Ye Xinghe kung kilala daw ba nito ang napakagandang babae na kanyang nakaharap kanina. At nang marinig ni Ye Xinghe ang pagtatanong ng prinsesa ay bahagya siyang natamimi dahil di niya alam ang kanyang sasabihin kaya naman marahan niyang pinag-isipan kung sasabihin niya ba kay Princess Yuning ang katotohanan na kilala niya ang babae dahil kung magkataon ay baka kung ano pa daw ang gawin ng prinsesa sa kanya sa oras na iba ang maisip nito sa kanilang dalawa. At habang nag-iisip ng sasabihin ang ating bida ay makikita naman si Princess Yuning na mariing nakatingin kay Ye Xinghe at nag-iintay ng kasagutan sa kanyang tanong. At kagaya ng girlfriend mo ay kitang-kita sa kilos ni Princess Yuning ang bahagyang pagseselos sa misteryosong cultivator dahil kung magkataon ay wala siyang magiging laban dito base pa lamang sa panlabas nitong kagandahan. Makalipas pa ng ilang sandali ay napagpayahan din ni Ye Xingheng sabihin ang katotohanang kilala talaga niya ang misteryosong cultivator na nakaharap ni Princess Yuning kanina. Subalit agad din niyang iginiit na ang nalalaman niya lamang dito ang pangalan nito na Shangguan Zuan subalit wala din daw siyang alam sa kung sino talaga at ano talaga ang tunay nitong pagkakakilanlan basta daw ang alam lamang niya ay ito ang makapangyarihang empress na siyang nagligtas sa kanilang dalawa ng prinsesa sa kamay ng dambuhalang Chanze Demon Beast sa isla sa gitna ng Blue Carp Lake kung saan sila kamuntikan ng mamayapa. At matapos niya masabi sa prinsesa ang kanyang nalalaman patungkol sa makapangyarihang empress ay muli siyang balik sa seryosong pag-iisip dahil sa palagay daw niya ang may malaking dahilan ng biglaang pagsulpot ng makapangyarihang empress subalit ang masama daw dito ay napilitan itong lumisan ng maagap bago pa niya ito makausap dahil sa kagagawan ni Princess Yuning. Sumilid din sa isip ni Ye Xinghe na baka daw ang makapangyarihang empress na si Shangguan ang nasa likod ng pagdadagsaan ng mga malalakas na cultivator sa Azure Feather Clan at kung magkataon daw na ito nga mismo ang may gawa nito ay sisiguraduhin daw niyang makakabayad din siya sa kabutihan at malaking tulong na ginawa nito sa kanyang clan. At nang marinig naman ni Princess Yuning ang paliwanag ni Ye Xinghe patungkol sa pagkakakilanlan ng misteryosong cultivator na kanyang nakaharap ay agad na siyang nakahinga ng maluwag dahil kung nagkataon daw na naging kalaban pa nila ito ay nakasisiguradong wala ni isa sa kanilang lahat ang may kayang tumapat sa angking lakas nito kahit na pagsama-samahin pa daw nila ang daan-daang mga expert na namamalagi sa Azure Feather Clan ngayon. Habang agad namang binago ni Ye Xinghe ang usapan nang sabihin nito na total daw at nasa harapan na niya si Princess Yuning ay gusto sana daw niyang humingi ng tulong dito na sigurado daw namang din ito tatanggihan. Dagdag pa ni Ye Xinghe na ito lamang daw ang naiisip niyang cultivator na makakatulong sa panibagong problemang kinakaharap ng Azure Feather Clan sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Ye Xinghe kay Princess Yuning na ang Dark Moon family daw ay nagsimulang mag-organisa ng isang malawakang clan gathering sa mismong lugar nila kung saan ang sino man daw na clan ang hindi dumalo ay ituturing na mga rebelde. At dagdag pa ni Ye Xinghe na alam daw niyang ang clan gathering na inorganisa ng mga hangal ay patibong lamang upang makaganti sa kanilang Azure Feather Clan kaya naman hinihiling daw niya na sana ay sumama sa kanya ang prinsesa sa pagdalo sa magaganap na clan gathering. At nang marinig naman ni Princess Yuning ang plano ng mga hangal na miyembro ng Dark Moon family ay may pagtataka pa niyang kinlaro sa ating bida ang dahilan kung bakit kailangan pa daw nilang makiisa sa magaganap na clan gathering gayong buong akala niya ay plano na ng Azure Feather family na tumiwalag at maging independent clan dahil sa mga pang-aabuso ng Dark Moon family. Dagdag pa ni Princess Yuning na wala daw siyang nakikitang malalim na dahilan upang makiisa pa ang clan ni Ye Xinghe sa mga hangal na kasapi ng Dark Moon family. Kaya naman ipinaliwanag ni Ye Xinghe na ang Dark Moon family daw ay nag-imbita ng envoy na siyang mangguna sa magaganap na clan gathering at ang envoy na kanyang tinutukoy ay nagmula daw mismo sa Imperial Court. Mariing sinabi ni Ye Xinghe na sa oras na di sila dumalo sa magaganap na pagtitipon ay siguradong magagalit ang Imperial Court dito at ito na mismo ang kikilos upang asikasohin ang kanilang Azure Feather family at kung magkataon daw na mangyari ang ganong sitwasyon ay siguradong walang magiging laban ang kanilang puwersa sa mga ito,
At dagdag pang sabi ni Ye Xinghe na nang marinig niya ang balita ay agad na pumasok sa kanyang isip na ito talaga ang plano ng Dark Moon family kaya naman kailangan nilang makiisa sa magaganap na pagtitipon upang maiwasan ito. At nang marinig naman ni Princess Yuning ang lahat ng sinabi ni Ye Xinghe patungkol sa panibagong problema ng Asher Feather family ay agad niyang sinang-ayunan ang ating bida at mariin niyang sinabi na sasama siya kay Ye Xinghe at mananatili lamang siya sa tabi nito upang di basta-basta makagawa ng kahangalan ng Dark Moon family sa kanila. At habang nagsisalita naman si Princess Yuning ay makikita ang ating bida na marahang nakatingin dito na animoy may kung anong gustong gawin sa prinsesa. At nang mapansin naman ito ni Princess Yuning ay may pagtataka niya itong tiningnan pabalik at dahil din sa mga tingin ni Ye Xinghe sa kanya ay agad siyang natigilan sa pagsasalita. At makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang lumapit si Ye Xinghe kay Princess Yuning na makikitang naging dahilan ng pamumula ng mukha nito, at tuluyan nang isinagawa ng ating bida ang gusto niyang gawin dito kung saan gusto lamang pala niyang tanggalin ang mga alikabok sa buhok nito na bagay na siya palang napansin ni Ye Xinghe kanina sa prinsesa. At habang ginagawa niya ito ay marahan niyang sinasabi sa prinsesa na balak lamang niyang alisin ang mga alikabok sa buhok nito, bagay na lalong naging dahilan ng pamumula ni Princess Yuning na animoy kinikilig ng sobra sa pinaggagawa ni Ye Xinghe. At nang mapansin naman ito ni Ye Xinghe ay bigla siyang nakaramdam ng di normal na naging dahilan ng bahagyan niyang pagkabigla sa kanyang mga naging kilos. At nang mapagtanto niya ito ay may pagka-awkward niyang tinanggal ang kanyang mga kamay sa bandang buhok ni Princess Yuning habang baka sa mukha nito ang labis na pagkahiyang nararamdaman sa prinsesa. At upang makatakas sa awkward na sitwasyon ay iniba na lamang niya ang usapan kung saan may pa-otol-otol niyang sinabi kay Princess Yuning na mas mabuti pang iulat na muna nila sa kay Patriarch Yejun ang kanilang mga plano patungkol sa pagsama nito sa kanila sa Dark Moon family. Subalit muling bumalik sa awkward moment ang dalawa nang biglang sabihin ni Ye Xinghe sa kay Princess Yuning na sa susunod daw ay maging maingat naman ito sa kanyang sarili, habang baka sa tuno ng pananalita nito ang labis na hiya sa prinsesa. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ni Ye Xinghe ay may malakas na boses na tinugunan ni Princess Yuning kung saan sinabihan niya ang ating bida na isang mangmang sa di malamang dahilan. Dagdag pa ni Princess Yuning na wala daw itong pakialam sa kung papaano niya iniingatan ang kanyang sarili bukod pa dun ay siya din lamang daw ang may karapatan na mag-ayos at mag-alis sa kung meron mang dumi ang bahagi ng kanyang katawan. Habang baka sa mukha nito ang seni-alis na talagang nahiya din ito ng sobra sa pinaggagawa ni Ye Xinghe sa kanya. At matapos ng magulong gabing dumaan sa dalawa ay lumipat naman ang eksena kung saan ipinapakita ang buong clan na pagmamay-ari ng Dark Moon family at sa laki ng sakop ay di maikakailang isa nga talaga ang Dark Moon family sa hanay ng mayayamang clan sa kanilang lugar. At ipinapakita din ang lawak ng loob ng Dark Moon family kung saan makikitang talagang maunlad ang bawat cultivator na naninirahan sa nasabing lugar base pa lamang sa mga structure na makikita sa buong paligid. Habang mapapansin na tila kakaunti naman ang mga cultivator sa paligid nito. At di kinalaunan ay tuluyan na ding dumating ang araw ng pagtitipon kung saan makikita sa loob ng Dark Moon family ang libo-libong mga cultivator na nagtitipon-tipon upang makiisa sa magaganap na clan gathering. Na isinagawa ng hangal na patriarch ng Dark Moon family na si Liang Ziyang upang isagawa ang kanilang planong paglipol sa buong Asher Feather family. Makikita sa pagtitipon ng mga patriarch ng iba't ibang clan kung saan unang ipinakita ang patriarch ng Moen family na si Patriarch Hidongming kung saan may pagtataka nitong sinambit na mukha daw na napaagap yata ang isinagawang pagtitipon sa ngayon dahil sa pagkakaalam niya ay kakatapos pa lang itong may sigawa at bukod pa dun ay sinabi din ito na sa pagkakaalam niya ay isinasagawa lamang ang clan gathering tuwing katapusan ng taon bilang nakasanayang schedule subalit isinagawa agad ito ng mas maagap. At ang sinambit naman ni Hidongming ay agad namang tinugunan ni Yeyan Pan na patriarch ng Black Eagle kung saan may pagkaseryoso niyang tinanong si Hidongming kung wala daw ba talaga itong nalalaman sa mga nangyari kamakailan na siguradong dahilan kung bakit mas napaagap ang clan gathering ngayong taon. At ang tanong naman nito ay agad na sinagot ni Hidongming at may pagkaseryoso niyang tinanong kung ano daw naman ang pangyayaring sinasabi nito. Sinialis na wala talaga siyang kaalam-alam sa nangyayaring alitan sa pagitan ng Asher Feather Clan at ng Dark Moon family.
Kaya naman upang malaman din nito ang katotohanan at upang di na din ito maguluhan pa ay marahang ipinaliwanag ni Yayan Pan ang lahat ng kanyang nalalaman kung saan sambit nito na naganap daw ang kanyang mga sasabihin kamakailan lamang, kaya daw naiintindihan niyang walang nalalaman patungkol dito si Patriarch Dongming. Sambit ni Patriarch Yayan Fan na kamakailan ay may malaking kaguluhan ang sumiklab sa loob mismo ng Asher Feather Clan at sa pangyayaring ito ay nasira ang lahat ng mga pundasyon ng lahat ng direct descendants ng Dark Moon family at sa kasamaang palad ay tanging si Liang Yu lamang ang nakaligtas dahil sa di nito pakikiisa sa ginawang kaguluhan ng mga hangal subalit sinabi din ito na kung nagkataong kasama din ito sa kaguluhan ay siguradong di din ito makakaligtas sa kamay ng isang batang cultivator mula sa Asher Feather Clan dahil sa pambihirang lakas daw nitong taglay. At nang marinig naman ni Patriarch Dongming ang kwento patungkol sa nangyaring kaguluhan ay labis siyang nagulantang dahil di basta-basta ang mga pangyayaring kanyang narinig, at sambit pa niya na isa daw malaking kawalan para sa Dark Moon family ang nangyaring ito dahil kamuntikan nang maubos ang papwedeng sumunod na patriarch ng pamilya. Maya-maya pa ay may isa namang hangal ang nakita singit sa usapan kung saan ang marinig niya ang makapanindig balahibong kwento na sinambit ni Patriarch Yayan Pan ay may panggagalaiti nitong sinabi na bakit daw hinayaan lamang ng Dark Moon family ang Asher Feather Clan kahit na kayang-kaya naman nitong kumuha ng malalakas na expert cultivator sa lahat ng nasasakupan nito upang ipag-utos na wasakin na ng tuluyan ang buong Asher Feather family sa kasaysayan. Kaya naman sinabi ni Patriarch Yayan Pan na di daw madali ang sinasabi ng hangal dahil sa di daw inaasahang pagkakataon ay may isa daw talentadong batang cultivator ang lumitaw sa lahi ng Asher Feather Clan kaya naman kung mangpapadala lamang sila ng ilang expert ay di sila magtatagumpay na mawasak ang buong Ye family at pag sinama-sama pa daw ay migaya lamang ang mga ito sa nangyaring delubyo sa mga direct descendants ng Dark Moon family dahil di daw basta-basta ang lakas na tinataglay ng batang cultivator na kanyang tinutukoy. Dagdag pang paliwanag ni Yayan Fan na di daw maitatangging walang magiging laban ang iisang batang cultivator sa pinagsama-samang lakas ng Dark Moon family subalit sa di inaasahang pagkakataon ay napag-alaman nilang di din pala basta-basta ang background ng batang ito dahil meron daw pala itong koneksyon sa North Guardian Lord Mansion na lubhang mas mataas ang katatayuan kisa sa Dark Moon family. Mariin pa nitong sambit na sa mga nagdaang araw ay di nilang nakitang umalis man lang si Princess Yuning sa Asher Feather Clan kaya di sila makagawa ng hakbang at bukod pa dun ay mas nauna pa ang mga itong kumilos kisa sa kanila dahil agad din daw na kumuha ng daan-daang mga expert cultivator ang Asher Feather Clan sa tulong ng prinsesa ng North Guardian Lord Mansion. At sa mga pangyayari daw na ito ay walang magawa ang puwersa ng buong Dark Moon family para gumanti sa buong Asher Feather family kaya naman naisipan na lamang ng mga itong gamitin na lang mismo ang Imperial Guard sa pamamagitan ng clan gathering na isasagawa. At matapos makapagsalita ni Patriarch Yayan Fan ng Black Eagle ay makikita ang iba pang patriarch ng ibang mga clan na nasasakupan ng Dark Moon family na walang maimik dahil sa makapanindig balahibong katotohanang sumambulat sa kanila subalit ng dahil din sa mahabang paliwanag ni Yayan Fan ay nalinawan na din naman ang ibang mga hangal sa kung bakit napaagap ngayong taon ang isasagawang clan gathering. Matapos nito ay lumipat ang eksena sa unahang bahagi kung saan ipinapakita ang isang upuan sa harap ng napakadaming cultivator na nasasakupan ng Dark Moon family senialis na sa bangkong ipinakita mauupo ang siyang tagapamuno sa magaganap na clan gathering. Habang maririnig naman ang ilang mga cultivator na patuloy pa ding nagsisipagtsismisan sa ibaba patungkol sa nakagugulantang na balitang kanilang narinig mula kay Patriarch Yayan Fan ng Black Eagle. Kitang-kita na di mawala-wala sa kanilang isipan ang kanilang mga narinig dahilan ng kanilang pagkabalisa kaya naman kitang-kita sa mga ito ang pangangati ng kani-kanilang mga dila para lamang makipagtsismisan gaya ng mga kapitbahay niyong walang ginawa kundi mag-almusal ng kwento patungkol sa ibang tao. Makalipas pa ang ilang sandali ay isang salita mula sa misteryusong hangal ang siyang naging dahilan ng panandaliang katahimikan kung saan maririnig na itinuturo ng nagsasalita kung saan ang tamang daan papunta sa unahang bahagi ng kumpulang cultivator senialis na ito na ang taong iniintay ng lahat upang simulan ang clan gathering. Ipinapakita na ang hangal palang patriarch ng Dark Moon family na si Liang Ziyang ang nagsisilito kung saan makikitang tila may pagkamalumanay ang pananalita nito at may pagpapakumbabang pakikitungo sa cultivator na kanyang pinauupo sa ipinakitang nag-iisang upuan sa harapan ng madaming mga cultivator mula sa iba't ibang clan na nasasakupan ng Dark Moon family.
Sinambit din ng hangal ang salitang envoy senialis na ang cultivator na uupo sa kanilang harapan ay ang isa sa mga commander ng Imperial Court kaya naman dian makakapagtak ang ganon na lamang ang pakikitungo at paggalang ng hangal sa isa pa din namang hangal na commander. At matapos makapagsalita ng hangal na si Liang Ziang ay tuluyan na ding nagpakita ang isa sa mga commander ng Imperial Court kung saan ito pala ang inimbita ng hangal na si Liang Ziang upang maging envoy at bukod pa dun ay upang magamit nila ito para makaganti sa angkan ni Ye Xinghe. Makikita ang hangal na envoy kung saan tuluyan na din itong naupo sa bangkong nakalaan talaga sa kanya habang makikita ang nakakatakot nitong itsura at bukod pa dun ay makikita din na base pa lamang sa panlabas nitong itsura ay wala na talaga itong magandang gagawin kagaya ng kapitbahay mong saksakan at sagad sa laman ang kainggitan. At nang tuluyan na nga itong makita ng lahat ay may isang cultivator ang agad na nagtanong sa kanyang mga kalapit sa kung meron daw bang kahit isa man lang na nakakakilala sa hangal na nasa harapan nila dahil maging siya daw ay ngayon pa lamang ito nakita at bukod pa dun ay wala daw siyang naririnig patungkol sa cultivator na ito. Habang iba naman ang napansin ng katabi nito kung saan sinabi nitong mukhang talaga daw na napakataas ng katatayuan nito sa lipunan dahil maging ang kilala daw nilang hangal na si Liang Ziang na saksakan ng sama ng pag-uugali ay bigla na lamang daw naging parang maamong tupa sa harapan ng envoy na inimbita ng Darkmoon family. Maya-maya pa ay may isa na naman tsismoso ang nagsalita at marahan niyang sinabi na parang nakita na daw niya ang envoy sa kanilang harapan kamakailan subalit agad din naman niyang giit na di siya sigurado kung ito nga talaga ang nakita niya dati. Dahilan upang mag-react agad ang isa nitong katabi dahil di siya makapaniwalang talagang nakita na ito ng cultivator sa kanyang tabi dati. Kaya naman upang maniwala ang katabi nitong cultivator ay marahan niyang ipinaliwanag na kundi daw siya nagkakamali ay ang envoy sa kanyang harapan ay ang isa sa commander ng Imperial Guard na si Hong Duan, at base sa kanyang kaalaman ay ito ang siyang in charge sa 13th City kasama na ang Tianzong City, Shenzong City at ang Mingzong City na isa sa malaking city sa buong Zhou Empire. Kaya naman sinabi ng cultivator sa kanyang katabi na kung totoong ang isa ito sa mga commander ng Imperial Guard ay di na daw nakakapagtak ang bigla na lamang naging parang masunurang tupa ang mapagmataas na patriarch ng Darkmoon family na si Liang Ziang dahil di daw biro ang maging isang commander ng Imperial Court at maging isa sa commander ng Divine Imperial Guard. At sa nagaganap namang paliwanagan ng dalawang extra ay may isa pang cultivator ang nakisingit at agad nitong bungad na baka daw pa pwedeng ipaliliwanag nito sa kanila kung ano ang Divine Imperial Guard dahil ngayon pa lamang daw nila narinig at na lamang meron palang ganitong samahan sa buong Zhou Empire. At sa tanong naman nito ay agad na ding may nangunang tumugon na isang bida-bidang cultivator kung saan may panghahamak niyang sinabi na ang Divine Imperial Guard daw ay dapat na alam ng lahat lalong-lalo na at kasama sa nasasakupan ng mga ito ang kani-kanilang clan. Dagdag pa ng hangal na napakamangmang daw naman ito dahil wala man lang itong idea sa kung sino ang namumuno sa lahat ng mga city na kung tutuusin daw ay dapat na alam ng lahat kahit na mga bata pa ang mga ito. At upang maliwanagan ng hangal ay marahan niyang ipinaliwanag na sa buong Zhou Empire daw ay may 6 na pangkat ang mga sundalo kung saan ang Divine Imperial Guard daw at ang Dragon Chariot ay kinukontrol mismo ng Imperial Family. Habang ang National Guardian Army, ang Black Flag Army, ang Blue Hawk Army, at ang Scarlet Flame Army naman daw ay ang siyang nakatuka para bantayan ang border region ng buong Zhou Empire. At habang sinasabi niya ito ay marahan ding ipinapakita ang maayos na pagkakasunod-sunod ng lahat ng kanyang mga isinasalarawan ng saganon ay agad din itong maintindihan ng ilang mga cultivator na walang nalalaman patungkol dito. At dagdag pa nitong pagbibigay impormasyon na ang Divine Imperial Guard ay binubuo ng 600,000 unit at ang tungkulin nila ang pangalagaan at protektahan ang lahat ng city na pinanghahawakan nila at bukod pa dun ay sila din ang siyang nagmumonitor sa mga army. Kaya naman kahit na si Hong Duan ay isa lamang minor commander ay maituturing pa ding napakataas ng status nito. At sambit pa ng nagmamarunong na cultivator na hanggang ngayon daw ay nalilito pa din siya sa kung bakit bigla na lang nag-imbita ang hangal na si Liang Ziang ng envoy mula sa isang may mataas na status na cultivator kahit na dati namang di ito kumukuha ng ganito, kaya daw naman patuloy niyang sisiyasatin ang mga impormasyon patungkol dito nang sa ganon daw ay may panibago na naman siyang maiikwento. Matapos ng kaganapan ng ilang mga cultivator ay muling lumipat ang eksena sa taas ng stage kung saan makikita ang mga tagapanguna.
Kung saan makikitang magalang na sinabi ng hangal na si Liang Ziang sa envoy na agad daw niyang isinagawa ang ipinag-utos nitong mabilisang pagtitipon ng lahat ng clan na kanyang nasasakupan at dagdag pa nito na wala daw siyang hindi napagsabihang clan na binubuo ng 36 na pamilya kung saan ito na daw lahat ang nasasakupan ng Dark Moon family. Nalabis namang ikinutuwa ng hangal na envoy at habang malakas na humahagalpak ng tawa ay mariin niyang binabati ang hangal na si Liang Ziang. Dagdag pa nitong papuri na ang nagawa daw ng hangal ay napakalaking contribution sa Divine Imperial Guard kaya daw naman sa oras na makabalik na sila sa kanilang kampo ay agad niyang ipagbibigay alam sa kanilang general ang magandang balita at bukod pa dun ay sinabi din itong sisiguraduhin daw niyang mapapasulat sa record ang nagawang ito ni Liang Ziang. At nang marinig naman ng hangal ang mga mabubulaklak na papuri ng hangal na envoy at magandang pangako na taik na lalong magpapataas ng kanilang pagiging kilala ay agad siya ditong nagpasalamat ng may paggalang. Kasunod nun matapos niyang makapagsalita ay may pagkaseryoso niyang tiningnan ang lokasyon ng lahat ng mga clan na nagtipon-tipon at base sa mga tingin ng hangal ay mapapansing tila may binabalak na naman ang hangal na masama habang ang mga tapat naman nitong nasasakupan ay mga walang kaalam-alam sa ibaba sa pinaplano ng hangal. Maya-maya pa habang nakatingin ang hangal sa mga walang kaalam-alam na mga clan ay nakangising iniisip ng hangal ang patungkol sa Asher Feather Clan. Kung saan nakangisi niyang sinambit na kung inaakala daw ng Asher Feather Clan na makakatakas sila sa kanyang mga plano sa pamamagitan ng dinito pagsipot sa pagtitipon ay nagkakamali daw ang mga ito, may pagkamayabang pa nitong dagdag na tingnan lamang daw ng Asher Feather Clan kung papaano niya gagawing miserably ang kanilang pagkamete sa kamay ng Divine Imperial Guard. At matapos niyang mag-isip ng masasamang plano ay agad na nga nitong isinagawa ang kanyang mga pinlano kung saan may pagkamagalang nitong sinabi sa hangal na envoy na titingnan daw niyang muli at iisa-isahin ang lahat ng mga pangalan ng clan upang masiguro daw niyang talagang nagsidalo ang lahat. Na agad namang sinang-ayunan ng hangal at may pagkamayabang nitong sinambit na ang hangal na daw na si Liang Ziang ang bahala at mabuti na din daw ang naisipan nito upang malaman kung may nagtangkang di dumalo sa kanilang pagtitipon. At matapos niyang marinig ang pagsang-ayon ng hangal na si Hong Duan ay malakas na niyang sinambit sa lahat na gusto daw niyang malaman kung nandito ang lahat ng mga clan na kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng pagtugon ng bawat patriarch ng subordinate clan upang nang sa ganon daw ay may sigawan na ng envoy ang gagawin nito sa clan gathering. At matapos niyang makapagsalita ay agad na nga ding nagsitugunan ang lahat ng mga walang kaalam-alam na clan sa mga plano ng hangal na si Liang Ziang kung saan isa-isa nanggang binanggit ng lahat ng patriarch ang ngalan ng clan na kanilang pinamumunuan sa pangunguna ng Moen family, kasunod ng Black Eagle clan na sinundan pa ng Luoyin family at ng iba pang mga clan upang ipaalam na nandito sa pagtitipon ng kani-kanilang clan. At nang matapos na nga ang lahat sa pagsasabi ng kani-kanilang clan ay malakas na tumugon ang hangal na si Liang Ziang sa pagsambit ng pangalan ng Asher Feather Clan at may pagkasarkastiko niyang hinanap kung nasaan daw ang clan na ito kahit nabatid naman niya kanina pang wala talaga ang Asher Feather family sa pagtitipon. At matapos ng malakas niyang boses dahil sa paghahanap sa Asher Feather Clan ay nagkaroon ng matinding katahimikan dahil sa pag-aabang kung meron bang gugumad man lang at magsasabi ng pangalan ng Asher Feather Clan upang mapatunayang nandito sila mismo. Matapos ng panandali ang katahimikan ay muling sumigaw ng malakas ang hangal kung saan mariin niyang tinatawag at tinatanong kung nasa pagtitipon daw ba ang Asher Feather Clan. At sa muli nitong pagtatanong ay nagsimula na ding umingay ang kapaligiran dahil sa pag-uusap ng mga cultivator sa ibaba patungkol sa di pagsipot ng pamilya ng Asher Feather Clan. Maya-maya pa ay nagsimula na ding magsalita ang hangal na si Hong Duan at naiinis nitong tinatanong sa hangal na si Liang Ziang kung ano daw ang nangyayari at mukhang may isang clan ang hindi dumalo. Na agad naman tinugunan ng hangal at marahan niyang sinabi na di pa siya segurado sa kung anong dahilan at tila kulang ng isa ang kanyang mga clan na nasasakupan. At dagdag pa nito upang lalong gatungan ng hangal na envoy na tutal daw at iisa naman ang kulang sa 36 na subsidiaries clan ng Dark Moon family ay papwede pa din silang mag-umpisa dahil di daw naman kawalan ang isang clan lamang para di matuloy ang announcement. At ang sinabi naman ng hangal na si Liang Ziang ay di binigyang pansin ni Hong Duan at mariin niya na lamang na tinanong ang hangal kung bakit tila daw merong isang clan sa lahat ng 36 na subsidiaries na mga clan ang tila sumasawalang bahala sa kanyang pangalan at katatayuan bilang commander ng Divine Imperial Guard.
Dagdag pa nito na tila daw di ata maalam kumilala ng matataas na tao ang Asher Feather Clan dahil maging ang Divine Imperial Guard daw ay isinasawalang bahala din ng mga ito sa pamamagitan ng di pagdalo sa isinagawa niyang imbitasyon para sa clan gathering. Kaya naman sinabi ni Liang Ziyang na di na daw nakakapagtaka dahil ang Asher Feather Clan daw ay talagang napakayayabang na cultivator dahil kahit na mababang uri lamang sila ay nagagawa nilang isawalang bahala ang paanyaya ng Dark Moon family. At dinagdag pa ng hangal upang pasimpleng makapagsumbong na kamakailan daw ay bigla na lamang inatake ng Asher Feather Clan ang halos lahat ng direct descendants ng Dark Moon family na humantong sa pagkasira ng Dantian at Cultivation Foundation ng mga ito. Marahan pa nitong sinabi na matapos ng pinaggagawa ng Asher Feather Clan ay agad din silang nag-recruit ng daan-daang malalakas na cultivator kaya naman din ng Dark Moon family basta-basta makumpronta ang mga ito patungkol sa dahilan ng bastahan ng mga itong pag-atake sa kanyang mga direct descendants. At nang marinig naman ng hangal na envoy na si Hong Guan ang mga sumbong ng hangal ay labis siyang nanggalaiti sa Asher Feather Clan at mariin niyang sinabi na di daw katanggap-tanggap ang ganitong asal ng mga hamak na alipin para sa kanya. Dagdag pa nito na di din daw siya makapapayag na di man lang ito gagawa ng paraan ng Dark Moon family dahil baka daw mas lalo pang lumaki ang ulo at magsidami ang ganitong uri ng mga alipin. Kaya naman sinabi ng hangal na si Liang Ziyang na matagal na daw sana nilang aasikasuhin ang Asher Feather Clan subalit sa di daw malamang dahilan ay nagawa ng isang batang cultivator mula sa Asher Feather Clan ang makakuha ng atensyon sa prinsesa ng North Guardian Lord Mansion kaya naman wala silang magawa kundi ang manahimik. Dagdag pa nito na di daw nila magagawang kalabanin ang North Guardian Lord Mansion na siya daw kasalukuyang backer ng Asher Feather Clan dahil mas mataas daw ang katungkulan ng mga ito kung ikukumpara sa kanilang Dark Moon Clan. At nang marinig naman ng hangal ang mga pinagsasabi ni Liang Ziyang ay labis itong nanggagalaiti sa kanyang kinauupuan at mariin niyang sinabi na talaga daw na napakayayabang ng Asher Feather Clan dahil sa pagkakaroon lamang ng backer na may kalakasan ay tinangka na din ng mga ito isa walang bahala ang gaya niyang commander ng Divine Imperial Guard na di daw niya mapapalampas. At matapos nito ay malakas niyang sinabi na dahil daw tila lumalaki na ang ulo ng clan ng Asher Feather family ay siya na mismo ang kikilos upang paliitin ang mga ulo ng mga ito dahil di daw niya mapapalampas ang pagiging arrogant ng Asher Feather Clan kahit na pangalan pa niya mismo ang nakataya. Malakas din itong sinabi na ngayong araw daw ay wawakasan niya ang mga aruganteng lagi ng Asher Feather family upang di na ito tularan pa ng nakararami at dagdag pa ng hangal na di daw talaga niya mapapalampas ang pagsasawalang bahala ng mga ito sa kanya at sa mismong Divine Imperial Guard. Matapos niya itong masabi ay malakas niyang ipinag-utos sa lahat ng nakakarinig na kawal na dalhin daw lahat ng 500 mga sundalo ng Divine Imperial Guard upang hulihin ang Patriarch ng Asher Feather Clan at dalahin sa harapan niya mismo upang matutunan daw niya ito ng tamang asal. Naagad din namang sinunod ng mga aso-asuhan ng hangal kung saan makikitang ang agaran ding nagsikilos ang mga ito upang sundin ang ipinag-utos ng mangmang nilang commander na si Hong Duan. Makikita ngang agad ding nagsipaghanda ang lahat ng kawal upang dakpin ang Patriarch ng Asher Feather Clan ayon sa utos ng Oto-Oto nilang commander at kitang-kita sa pagmumuko ng mga utosang kawal ang labis na pagkaseryoso ni Alice na talagang gagawin nila ang lahat matupad lamang ang utos mula sa commander kahit na sino pa man ang hamarang sa kanilang landas upang pigilan sila. Subalit bago pa makaalis ang lahat ng kawal ay agad ding nag-utos ang kanilang commander na si Hong Guan na mag-standby muna ang lahat at manatili habang nag-iintay ng kasunod niyang utos sa di pa malamang dahilan. Naagad din namang sinunod ng lahat ng kawal kung saan sabay-sabay ang mga itong tumugon sa kanilang commander ng napakalakas na pagsigaw hudyat na mananatili nga sila sa kanilang kinatatayuan hanggang sa makatanggap ng panibagong kautusan mula dito. Matapos nito ay ipinakita naman ng mga cultivator sa ibaba mula sa iba't ibang clan kung saan base sa ekspresyon ng mga mukha ng mga ito ay tila meron silang nakikitang kung ano o kung sinong dumarating. Maging ang hangal na Patriarch ng Dark Moon family na si Liang Ziyang at ang hangal na envoy na si Hong Duan ay mapapansin ding tila may kung anong pumukaw ng atensyon dahilan upang ang lahat ay mapatingin sa Derek Sion kung nasaan ang dahilan ng kanilang bahagyang pagkabigla. At ang pumukaw pala ng atensyon ng lahat ay ang isang misteryusong grupo ng mga cultivator kung saan dahan-dahan ang mga itong papalapit sa lugar kung saan nagaganap ang clan gathering,
Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan ito ay 100% free. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At habang lumalapit ang mga ito ay matiyaga naman itong iniintay ng mga kawal ng Divine Imperial Guard upang malaman ang mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa ay una nang nagpakita di Patriarch Yejun ng Asher Feather Family kung saan isa ito sa grupo ng mga cultivator na nagsisidatingan senialis na ang grupo palang ito ay mula sa Ye family na kanina pa hinahanap ng hangal na si Patriarch Liang Xiang ng Dark Moon Family. Maya-maya pa ay tuluyan na ding nakita ang lahat kung saan kasunod ni Patriarch Yejun ang mga expert na sina Yingyang at Shuyan kasama ang iba pang mga expert na kamakailan ay nagtungo sa Asher Feather Clan upang tumulong sa kanilang Young Master Ye. Maya-maya pa ay nakita na din natin si Ye Xinghe na isa sa mga kasama sa grupong nagsidatingan at base sa mga mukha ng lahat ng galing sa Asher Feather Clan ay tila ba nagsasabing handa silang lumaban hanggang kamatayan dahil wala man lang bakas ng pangamba sa bawat isang cultivator na dumating ang mahahalata kaya naman masasabi nating talagang handa sila sa anumang papwedeng mangyari sa nagaganap na clan gathering. Habang papalapit ang mga ito ay agad namang may nakakilala sa kanila mula sa mga cultivator na kanina pa nakaupo kung saan mariin niyang sinabi na dumating na din ang kanina pa pinanghihimutukan ng galit ni Liang Xiang na clan ng Ye family. Sambit pa ng isa na mukhang sa kanyang tingin ay dinala na ng Asher Feather Clan ang lahat ng mga expert cultivator na nasa kanilang clan at nagpapahiwatig lamang ito na handa talaga silang makipagpatayan sa Dark Moon family kung kinakailangan. Maya-maya pa ay meron pang isang cultivator ang nakakilala kay Yingyang kung saan may pagtataka nitong tanong sa sarili sa kung papaano daw nakaanib ng Asher Feather Family ang ganito kalakas na cultivator. At maging kay Shuyan ay meron ding nakakilala kung saan mariin nitong sambit na kamakailan lamang ay tinangka nila itong i-recruit para umanib sa kanilang clan subalit walang pagdadalawang isip nitong tinanggihan ang kanilang alok at ngayon ay bigla na lamang itong umanib sa Asher Feather Clan sa di malamang dahilan. Ipinapakita ang full force ng Asher Feather Family kung saan kahit na masasabing kakaunti ang bilang ng mga ito ay di naman maitatangging kaya nitong humarap sa daan-daang mga kawal ng Dark Moon Family kung sakali man na di maging maganda ang sitwasyon para sa dalawang panig na magdadala sa kanila upang magsagupaan. Makikita din sa nagkukumpulang mga cultivator si Princess Yuning Senialis na handa din talaga ang prinsesa na ipagtanggol and Asher Feather Clan at lumaban sa tabi ng kanyang minamahal na si Ye Xinghe at ang pagsama niya sa kanila ay Senialis lamang na talagang handa nitong gawin ang lahat para lamang sa kanyang Ye Xinghe kahit na manganib pa ang kanyang buhay. Matapos nito ay lumipat naman ang puko sa patay gutom na envoy na si Hong Duan kung saan may pagka-arogante nitong tinanong si Liang Xiang kung ang lahat daw ba ng mga cultivator na dumating ay nagmula mismo sa Asher Feather Family. Naagad din namang pinatutuhanan ni Liang Xiang kung saan may pagkamagalang niyang sinabi sa patay gutom na si Hong Duan na di daw ito nagkakamali sa kanyang hinala dahil ang nagsidatingan daw ay mula mismo sa Asher Feather Clan sa pangunguna ng kanilang patriarch. At nang makumpirma na nga ng patay gutom na si Hong Duan na mula nga ang mga ito sa Asher Feather Clan ay bigla na lamang nagbago ang kanyang ekspresyon na animoy walang magandang gagawin gaya ng kapitbahay niyong saksakan ng pangit. Maya-maya pa ay malakas din itong sinambit na kahit na daw backer pa ng mga ito ang North Guardian Lord ay di daw siya natatakot dahil di daw hamak na mas mataas ang status niya sa mga ito kaya naman ngayon daw na nasa harapan na niya ang patriarch ng Asher Feather Clan ay magagawa na niyang mailabas ang kanyang paghihinagpis dahil di daw niya may sikmurang isinasawalang bahala ng mga hamak na alipin ang kagaya niyang commander ng Divine Imperial Guard na kilala sa ilang malalaking city na nasasakupan ng Zhou Empire. Subalit bago pa man makapagbigay ng utos ang patay gutom na si Hong Duan upang lipulin ang lahi ng Asher Feather Family ay agad na itong pinigilan ng hangal na si Liang Xiang kung saan may pagkamalumanay niyang sinabi na palampasin na lang muna nito ang pagkamayabang ng Asher Feather Family at magpatuloy na lamang sila sa pag-aanunsyo sa lahat ng nasasakupan ng Dark Moon Family dahil ngayon daw naman ay kompleto na ang lahat ng 36 na klang kanilang nasasakupan. Kaya naman agad na bumaba ang high blood ng patay gutom na si Hong Duan ay sinabi nito sa patay gutom na si Liang Xiang na dahil daw sinabi nito ay palalampasan na muna niya ang kalapastanganan ng Asher Feather Clan.
At habang nagsasalita ang patay gutom na si Hong Duan ay makikita naman ang hangal na si Liang Xiang na nakatingin sa kinaroroonan ng Asher Feather Clan at mariin niyang sinasabi sa kanyang isipan na maghintay daw lamang ang Ye family sa kanyang binabalak dahil di daw niya padadaliin ang pagkapaslang ng mga ito sa mismong mga kamay nito. At matapos ng masama niyang pag-iisip ay malakas niyang sinabi sa lahat na dahil daw kompleto na ang 36 na pamilyang kanyang nasasakupan ay may nais daw ipabatid ang patay gutom na si Hong Duan sa lahat kung saan ito daw ang dahilan sa maagap nilang pagsisagawa ng clan gathering. At matapos nito ay makikita ang patay gutom na si Hong Duan kung saan malakas niyang sinasabi sa unahan na ang Imperial Court daw ay nagsagawa ng planong paglalagay ng kanal papuntang Tianzong City. Subalit sa kasalukuyan daw ay kulang na kulang sila sa manpower kaya naman kailangan nilang kumuha ng ilang manggagawa sa lahat ng nasasakupang pamilya sa buong Tianzong City at ito daw ang mismong dahilan kung bakit mas maagap ang naganap na clan gathering ngayong taon kumpara sa mga unang kaganapan. At dagdag pa ng patay gutom na envoy na ang bilang ng lahat ng kailangan nila sa bawat clan ay humigit kumulang sa 100 cultivator ng sa ganon daw ay mapunan ang kanilang kakulangan sa manpower. At ang lahat naman ng sinambit ng hangal ay labis na ikinagulantang ng lahat ng mga cultivator na nakarinig dahil sa oras na magpadala sila ng 100 cultivator mula sa kani-kanilang pamilya ay tiyak na ang kanilang pagka-wipeout dahil ang bawat clan nila ay binubuo lamang ng ganito kadaming mga cultivator. Kaya naman matapos nila itong mapagtanto ay maririnig ang nakakabinging kaingayan ng lahat dahil sa pag-angal nila sa sinabi ng patay gutom na envoy dahil lubha itong makaaapekto sa kani-kanilang clan. Nag-aalala pang sambit ng nakararami na papaano daw naman ang kani-kanilang clan sa oras na magpadala nga sila ng daan-daang cultivator dahil tiyak na wala halos matitira sa kani-kanilang clan kung magkataon. Sambit pa ng ilan na di daw ito pa pwedeng mangyari dahil labis na manganganib ang kanilang mga clan pag nagpatuloy ito. May pagtataka pang sambit pa ng ilan na sa mga nagdaan daw na clan gathering ay iilan lamang na cultivator ang hinihingi ng Imperial Court upang tumulong sa kanila subalit tila daw ata ay naging gaamon na ang mga ito sa ngayon dahil lamang sa di sila o maangal sa mga ito. At ang lahat naman ng hinaing ng lahat ng mga cultivator mula sa iba't ibang clan ay di naman nagustuhan ng patay gutom na envoy kaya naman malakas niyang ipinagsigawan sa lahat na ang batas daw namang kanyang sinambit para kumuha ng madaming tao ay di lamang para sa 36 na clan dahil lahat daw ng clan na naninirahan sa Tianzong City ay kailangang magbigay at ang di daw sumunod sa utos o ang lahat ng mga aangal ay walang awang papaslangan kaya't wala na din daw dahilan para umanggal pa ang mga ito. At nang marinig naman ng lahat ang sinabing pagpaslang sa lahat ng aangal ay naging dahilan ng biglaan nilang pananahimik at mas pinili na lang ng mga ito kainin ang lahat ng kanilang mga sinabing pag-angal kanina kisa naman sa ma-wipe out sa madugong paraan ang kani-kanilang mga pamilya. Makikita ang mga mukha ng bawat isa na nagpapahiwatig ng kawalang pag-asa dahil wala na silang magagawa sa sinabing utos mula sa taas at kung susubukan naman nilang lumaban sa mga ito ay siguradong magbabuwis lamang sila ng kanilang mga buhay para sa wala dahil wala naman talaga silang magiging laban sa puwersa ng Divine Imperial Guard. Habang makikita naman si Ye Xinghe na may pagkaseryoso lamang na nagmamasid at nag-iintay sa mga susunod na mangyayari dahil sa oras na sumuwi rin sila ay ang mismong Divine Imperial Guard ang kanilang mga makakalaban na lubhang may napakaraming bilang ng malalakas na mga cultivator. Habang makikita din ang hangal na si Liang Xiang na namamakas sa mukha ang labis na kasiyahan sa mga nangyayari dahil kung magkataon na makiisa ang Asher Feather Clan sa naging kautusan ay siguradong madali na lamang para sa kanya na pagpapapaslangan ang lahat ng cultivator na matitira dito kaya naman nakasisigurado na ang hangal sa kanyang tagumpay na pagwasak sa buong Asher Feather family. At nang mapansin naman ni Ye Xinghe ang malademonyong ngisi ng hangal na si Liang Xiang ay agad niyang napagtanto na plano lamang itong lahat ng hangal na patriarch at sa isip-isip ng ating bida na gaya daw ng kanyang iniisip ay tutuungang gagawin ang lahat ng hangal na patriarch para lamang makaganti sa kanila. Dagdag pa ni Ye Xinghe na wala daw pinagkaiba sa pagka-wipeout ang kanilang sasapitan sa oras na magpadala sila ng humigit sa 100 cultivator mula sa kanilang pamilya subalit ang authority daw naman ng Divine Imperial Guard ay di pa nila kayang harapin sa kasalukuyan dahil sa hina pa lamang ng kani-kanilang puwersa kumpara sa libo-libong tauhan ng mga ito. Habang makikita naman si Princess Yuning sa tabi ng ating bida na kanina pag nag-iisip ng kanyang plano upang di na mapuwersa pa ang lahat na magpadala ng daan-daang cultivator upang sumama sa Divine Imperial Guard para lamang gawing mga alipin.
At matapos ng kanyang pananahimik ay malakas na din itong nagsalita upang kumprontahin ang patay gutom na si Hongduan kung saan lakas loob niyang direktahang tinanong ang hangal kung sino daw ang nagbigay dito ang karapatan upang kumuha ng daan-daang mga manggagawa sa bawat pamilya. Dagdag pa nito na baka daw naman ginagawa lamang ito ng patay gutom na si Hongduan para sa pera na ibinayad sa kanya ng Darkmoon family kaya wala itong pakialam kahit na magdusa ang bawat clan. At ang mga sinabi naman ni Princess Yuning ay ikinabigla ng patay gutom na commander dahil di niya inaakalang merong maglalakas ng loob para direktahang makapagsalita sa kanya ng ganoong mga bagay. At dahil sa panggagalaiti ay malakas niyang tinanong pabalik ang prinsesa sa kung sino daw naman ito at ano daw namang karapatan nitong magsalita sa kanya na animoy din ito pinapahalagahan ang kanyang status bilang commander ng Imperial Guard at bukod pa dun ay sinabi din ng patay gutom na si Hongduan na tila daw ay ayaw na ng babaeng itong na tumagal pa ang kanyang paghinga dahil nagiging pangahas na ito kahit na sa kanyang harapan. Subalit ang tila pagbabanta ng patay gutom na si Hongduan sa kanyang buhay ay di naman nakaapekto kay Princess Yuning dahil makikitang kalmado pa nitong sinagot ang hangal sa pagsasabing tila daw nagiging masyadong mayabang na si Hongduan kahit na minor commander lamang ito ng Divine Imperial Guard. Lakas loob pa niyang sinabihan ng hangal na ilugar daw nito ang kanyang kayabangan dahil baka daw nakakalimutan nito na merong in charge sa pamamahala ng lahat ng mga pamilya sa kanilang city. Sarkastiko pang dagdag ni Princess Yuning na base sa mga sinambit nitong announcement ay sinabi nitong kailangan niyang kumuha ng 100 cultivator mula sa lahat ng pamilya na naninirahan sa Tianzong City subalit kailangan muna nilang makita ang conscription order na magpapatunay na meron ngang ganitong kautusan ang emperor sa kanilang. Seryoso pa niyang sinabi na kung wala daw may lalabas na katunayan ang patay gutom na si Hongduan ay mangangahulugan lamang ito na tama ang kanyang pinagsasabi kaninang sariling kagustuhan lamang ito ng hangal kapalit ng malaking halaga ng yaman mula sa Darkmoon family. At ang mga pinagsasabi naman ni Princess Yuning ay labis na ikinabigla ng patay gutom na commander dahil di niya inaasahang aabot sa ganitong sitwasyon ang kanyang kalagayan kung saan maaari siyang mapahiya sa harap ng madaming cultivator. Maya-maya pa ay muli na namang nagbitaw ng mabibigat na salita si Princess Yuning kung saan seryoso niyang sinambit na kung wala daw si Commander Hong na may lalabas na magpapatunay ng utos ay sisiguraduhin niyang agad din siyang magpapadala ng petisyon sa Central Secretariat upang analisahin ang mga esyong nagaganap ngayon na kagagawan ni patay gutom na si Hongduan. At nang marinig naman ng patay gutom na si Hongduan ang mabibigat na binitawang salita ni Princess Yuning habang may pagkaseryoso ang mukha na animoy nagsisabing talagang gagawin niya ang anumang sinambit nito ay nakaramdam naman ng kaba ang hangal kaya naman may mahinang boses niyang tinanong si Liang Ziang kung sino daw ang babaeng cultivator sa kanyang harapan ang tila may nalalaman ito sa mga batas ng Imperial Court. At ang tanong naman ng patay gutom na si Hongduan ay agad na tinugunan ng hangal na si Liang Ziang kung saan may pagkamalumanay nitong sinabi na ang babaeng cultivator sa kanilang harapan ay ang mismong prinsesa ng North Guardian Lord Mansion kaya di nakapagtatakang may nalalaman ito sa mga batas. At nang marinig naman ng patay gutom na si Hongduan ang sinambit ng hangal patungkol sa pagkakakilanlan ng cultivator sa kanyang harapan ay labis siyang nagulantang dahil tila napaharap siya lalo sa isang may kakayahang mapabagsak ang kanyang posisyon. At sa isip-isip ng patay gutom na envoy habang may pagkaseryosong ekspresyon na talagang malaking problema ang kanyang kinakaharap ngayon. At dagdag pa nito na di daw niya inaasahang magkakaganito ang sitwasyon kung saan para na rin daw siyang kumuha ng batong pamukpok sa sarili niyang ulo. Maya-maya pa at may napakahinang boses niyang tinanong ang hangal na si Liang Ziang sa kung bakit daw din ito sinabi ng maaga sa kanya na pupunta pala ang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion kasama ng Ye family nung pinagpaplanuhan pa lamang nila ang kanilang gagawing clan gathering disin daw sana ay napaghandaan niyang ang mga papwedeng mangyari. Na agad din namang tinugunan ng hangal at kinakabhan niyang sinabi na gaya nito ay nabigla din daw siya sa pagdating nito at bukod pa dun ay nawala daw sa kanyang isip na papwedeng sumama si Princess Yuning sa Ye family kaya naman di din niya ito nabanggit sa envoy.
Mabilis na lumipas ang mga sandali kung saan ay tuluyan ng nainip si Princess Yuning kaya naman may pagkaseryoso niyang kinumpronta ang patay gutom na si Hongduan at sinabi niyang nasaan na daw ang hinihiling niyang mailabas na conscription order at nang mapagtanto niyang wala talagang kasulatan ay muli na naman siyang nagbitaw ng mabibigat na salita kung saan sarkastiko niyang sinabihan ang hangal na ang katulad daw ni Hongduan ay ang mga cultivator na siyang sumisira sa pangalan ng Divine Imperial Guard dahil isinasawalang bahala na lang nito ang mga batas na nakaayon sa mga ganitong clan gathering at bukod pa doon ay may panglalait pa niyang sinabihan ang patay gutom na si Hongduan na isang anay na siyang nagpapahina ng Divine Imperial Guard. Na di naman nagustuhan ng patay gutom na si Hongduan kaya naman may pagkamayabang niyang sinabi kay Princess Yuning na magdahan-dahan daw ito sa pananalita ng kung ano-ano patungkol sa kanya dahil wala daw naman itong sapat na basihan at bukod pa daw dun ay business na ito ng Divine Imperial Guard kaya naman wala nang pakialam dito ang North Guardian Lord Mansion kahit na may conscription order man o wala. At sinabi din ng hangal na kahit ano pa man ang kanyang naising gawin sa Tianzong City ay wala nang dong karapatang hamarang ang North Guardian Lord Mansion dahil mas may karapatan siya dito. Nalalo namang di nagustuhan ni Princess Yuning kaya naman malakas niyang sinambit na ang buong northern border ay nasa ilalim ng pamamahala ng kanilang North Guardian Lord Mansion kaya naman wala daw dahilan para mawalan siya ng karapatang ipagtanggol ang mga mamamayan nito sa mga buhayang kagaya ni Hongduan. At sinabi din niya na di niya hahayaang basta-basta na lang kukuha ng daan-daang mga cultivator ang Divine Imperial Guard nang wala man lang may pakitang conscription order sa kanya. Malakas pa niyang sambit na di daw niya kayang basta na lang umupo sa isang tabi at manood habang ang mga commoner ng kanilang nasasakupan ay basta-basta na lang inaabuso ng Divine Imperial Guard. At nang marinig naman ng lahat ng clan ang sinambit ni Princess Yuning ay bahagya silang nakaramdam ng kaligtasan sa kamay nito dahilan ng pasimpli nilang mga pagngiti sa harap ni Princess Yuning. Makikita ding pati ang ating bida ay napahanga ng prinsesa dahil di niya lubos maisip na talagang ang nagbago na ito buhat ng sumama sa kanya at tuluyang napamahal sa mga commoner na inaabuso ng may matataas na status sa lipunan. Subalit makikita naman ang patay gutom na si Hongduan kung saan may panggagalaiti nitong sinabi na di daw porker ang North Guardian Lord Mansion ang in charge sa northern border ay batas na dito ang salita ng prinsesa. At ang mga sinambit nito ay nagpapahiwatig lamang na talagang ayaw niyang mapahiya sa harap ng madaming cultivator subalit ang di nito alam ay batig naman ito ng bawat isa. Dagdag pa ng hangal upang ipagtanggol ang kanyang sarili na ang lahat daw ng nasasakupan ng Zhou Empire ang pagmamay-ari ng Imperial Court at bukod pa dun ay sila mismong Divine Imperial Guard ay direktahang sumusunod sa Emperor kaya wala daw karapatan ang hamak na prinsesa ng North Guardian Lord Mansion para pigilan ang gaya niya. Na agad din namang tinugunan ni Princess Yuning at matapang niyang sinabi na kung ayaw din lang magpakumbaba ng patay gutom na si Hongduan ay wala na siyang dapat pang sabihin subalit patungkol daw naman sa ginagawa nitong pagkuha ng daan-daang manggagawa ng wala man lang conscription order mula sa Emperor ay maituturing na isang matinding paglabag sa batas ng Imperial Court at ang sinumang mapatunayang sumuwi ay mapapatawan ng parusang kamatayan maging commander pa man daw ito ng Divine Imperial Guard. At kung magpapatuloy pa din daw ang patay gutom na si Hongduan sa pang-aabuso nito sa kanyang posisyon bilang commander ng Divine Imperial Guard ay sisiguraduhin niyang makakaabot ang ganitong isyu sa Imperial Court at kung mangyari man daw ito ay nakasisigurado siyang matatanggalan ng posisyon ang hangal at mapaparusahan ng kamatayan sa harap mismo ng madaming cultivator. At ang mabibigat namang salitang binitawan ni Princess Yuning ay labis na nakaapekto sa hangal na makikitang labis na lamang ang kabang naramdaman sa kanyang katawan dahil sa may katotohanan ang lahat ng mga pinagsasabi nito. At dahil sa naiipit na siya sa harap ng madaming tao ay napatingin na ito ng masama sa hangal na si Liang Ziang kung saan tila ba sinisisi nito ang hangal dahil ito ang nagplano ng lahat. At sa isip-isip pa ng patay gutom na si Hongduan na kung nalaman lamang niya ng maagap na mangyayari ito ay nakakuha sana siya ng supporte sa kanilang general na siyang magpaprotekta sa kanya subalit ang clan gathering na ito ay plano lamang nila ng hangal na si Liang Ziang at maging ang administration mismo ng Imperial Guard ay walang kaalam-alam sa kanyang mga pinaggagawa. Sa isip-isip pa ng patay gutom na si Hongduan na kung magpapatuloy ang prinsesa na magpadala ng report sa Central Secretariat ay siguradong lalo lamang siyang manganganib ang buhay. At kung mangyari nga ito ay siguradong manganganib din ang kanyang posisyon bilang commander ng Divine Imperial Guard pati na din ang buo niyang pamilya kaya naman kailangan daw niyang makagawan ng paraan para maligtas ito.
At agad na nga ding gumawa ng paraan ng hangal kung saan may pagkamalumanay niyang sinabi kay Princess Yuning na mukhang di lamang sila nagkakaintindihang dalawa at ito ay patungkol lamang sa simpleng pagkuha nila ng mga tauhang manggagawa. Subalit kung di daw masaya si Princess Yuning sa kanyang mga pinaggagawa ay ngayong araw din ay ititigil na niya ang plano niyang ito at dagdag pa ng patay gutom na si Hongduan upang lalong makumbisi si Princess Yuning na wag nang iparating pa sa itaas ang issue ay sinabi niya dito sana daw sa pamamagitan ng kanyang gagawing paghinto sa kanyang mga sinabi ay pumayag ang prinsesa at patawarin siya. Na makikita namang labis na ikinabigla ng hangal na si Liang Ziang sa gilid na nakarinig ng lahat ng sinambit ng patay gutom na si Hongduan dahil di niya lubos maisip na basta-basta na lang ito magpapakumbaba sa prinsesa kahit na mas mataas naman ang status nito sa North Guardian Lord Mansion at bukod pa dun ay di na din matutuloy ang kanyang mga pinaplano para makaganti sa Asher Feather Clan. Kaya naman upang di masira ang lahat ng kanyang ihinandang mga plano ay mariin niyang sinabihan ang hangal na envoy na wag daw nitong basta-basta na lang talikuran ang mga sinambit nito kanina dahil ang lahat ng mga nakarinig na commoner ay bababa ang tingin sa kanya kahit na manatili pa itong commander ng Imperial Guard. Subalit agad namang naintindihan ng hangal ang mga sinabi ni Liang Ziang kung saan ayaw lamang nitong masira ang plano nitong pagganti sa Asher Feather Clan at bukod pa dun ay tila ginagamit pa siya nito para humarap sa lahat kaya naman binigyan niya ng kasamang tingin ang hangal na si Liang Ziang senialis na batid niyang ginagawa siya nitong mangmang. At ang nakakatakot naman nitong pagtitig sa hangal ay labis na nakaapekto kay Liang Ziang na makikitang labis na nabigla sa biglaang pagbabago ng pakikitungo ni Commander Hong sa kanya. Maya-maya pa ay may pagbabante niya sinabi sa hangal na si Liang Ziang na di daw siya mangmang para di niya mapagtanto na gusto siya nitong gamitin para harapin ang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion at bukod pa dun ay alam na daw talaga nito na magpupunta ang prinsesa sa clan gathering subalit di niya ito ipinabatid sa kanya kaya naman magbabayad daw ito sa kapangahasan nito sa kanya para gamiting sandata laban kay Princess Yuning. At ang lahat naman ng sinabi ng patay gutom na si Hongduan ay may katotohanan dahil upang di na makapagsalita pa ang hangal na makikitang kinakabahan na sa papwede niyang sapitin mamaya sa kamay ni Commander Hong. Habang makikita naman sa ibaba na sinasabi ni Ye Xinghe kay Princess Yuning na maging maingat at bukod pa dun ay sinabi din nitong wag na nitong itaya pa ang kanyang buhay para lamang sa kanila. Na tinugunan naman ni Princess Yuning kung saan may pagkakalmado niyang sinambit kay Ye Xinghe na wag daw itong masyadong mag-alala sa kanya dahil alam niya lahat ng kanyang mga pinaggagawa. Kasunod nito ay muli na niyang kinausap ang patay gutom na si Hongduan kung saan kalmado niyang sinabi na dahil daw ipawawalang bisa na ni Commander Hong ang pagkuha niya ng daan-daang cultivator sa kanila ay matatawag na nila itong tabla. At bukod pa daw dun ay humihingi din daw siya ng dispensa dito patungkol sa masasakit niyang salitang binitawan kanina. Na may pagkamagalang namang tinanggap ng patay gutom na si Hongduan at dagdag pa nito habang nakangiti na di daw niya alam na mabait din daw pala ang prinsesa senialis na wala siyang planong maghiganti sa mga sinambit nito sa kanya. Habang makikita naman ang mga cultivator sa ibaba na nakahinga na ng maluwag dahil sa pagkakaligtas ng prinsesa sa kanila sa dising pagka-wipe out ng kani-kanilang mga lahi. Matapos nito ay isa namang rumaragas ang kabayo ang nagpakita sa eksena at sa bilis ng pagtakbo nito ay may kung anong importanteng bagay ang dala ng nakasakay sa kabayo. Kung saan ay nakuha nito ang atensyon ni Ye Xinghe at Princess Yuning na makikitang mabilis na napalingon sa rumaragasang paparating sa kanilang kinatatayuan at sa kanilang mabilisang pagharap ay sakto namang nagsalita na ang isang cultivator kung saan ito ang nakasakay sa mabilis na kabayo at may malakas niyang boses na ipinagsigawan sa lahat na ang dala niya ay isang edict mula sa Lord ng North Guardian Lord Mansion kaya kailangan ng lahat na maghanda upang mapakinggan ang edict sa kanyang mga kamay. At matapos nitong makapagsalita ay agad nang naghanda ang lahat upang mapakinggan ang nilalaman ng pinakamataas na uri ng kautusan kaya naman makikita ang lahat na agad na ding nagsiluhod sa harap ng mambabasa. Kasama na din ang hangal na si Liang Ziang sapagkat ang sino mang di gumalang sa ganitong uri ng utos ay nagpapahiwatig ng kanilang pagre-rebelde sa North Guardian Lord Mansion subalit makikita sa tabi nito ang patay gutom na commander na di man lang yumukod sa sulat senialis na talagang mas mataas ang status niya sa North Guardian Lord Mansion. Maging si Zia Yuning dahil sa katatayuan niya bilang prinsesa habang ang ating bida naman ay kasama ng ilang napapailaliman ng pamamahala ng North Guardian Lord Mansion.
At matapos nito ay tuluyan na ding binasa ng lalaki ang sulat kung saan nakasaad dito ang patungkol sa mga pinaggagawa ni Princess Yuning at ang paggamit nito sa kanyang status bilang prinsesa at sinasabing sa mga nakaraan ay wala namang masama sa mga kilos nito. Subalit nakagawa ito ng isang bagay na di maganda at di nararapat sa isang prinsesa kung saan ang tinutukoy daw sa sulat ay ang pagkakaroon nito ng gusto sa isang hamak na commoner. Kung saan ang ginawa niyang ito ay lantarang nalaman ng buong Tianzong City na lubhang nakaaapekto sa pangalan ng North Guardian Lord Mansion kung saan sinasabing para na raw niyang dinudungisan ang magandang pangalan ng kanilang North Guardian Lord, at nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay labis siyang nagulantang dahil di maitatangging siya ang tinutukoy na commoner sa sulat. Habang maririnig ang pagpapatuloy sa pagbasa ng nilalaman ng kautusan kung saan si Princess Yuning daw ay isa na din lamang ngayong commoner dahil sa mga ginawa nitong kamalian ay tinatanggalan na ito ng status bilang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion. Dagdag pa ng mambabasa na mula daw ngayong araw ang anumang gawin ni Xia Yuning ay wala ng kaugnayan ng North Guardian Lord Mansion dahil itinatakwil na ito ng sarili nitong ama na si Xia Lai na Lord ng North Guardian Lord Mansion. At ang mabibigat na nilalaman ng kautusang binasa sa harapan ng lahat ay labis ng mga itong ikinagulantang dahil sinong mag-aakala na itatakwil mismo ng North Guardian Lord Mansion ang isang prinsesa dahil lamang sa nagkagusto ito sa isang commoner na gaya ng ating bida. Habang makikita naman ang patay gutom na si Hong Duan na labis na lamang ang kasiyahan ng marinig niyang di na ngayon prinsesa si Yuning senialis na wala ng sinumang makakapigil sa kanya ngayon kaya naman humahagalpak pa niyang sinabi na malinaw daw niyang narinig ng kanyang dalawang gabilaong tainga na umaabuso na sa pagiging prinsesa si Yuning kaya daw naman tama lamang na nangyari ito dito. Dagdag pa niyang panlalait kay Xia Yuning na sobra daw siyang humahanga sa ama nito ng North Guardian Lord Mansion dahil kahit sarili pa nitong anak ay handa niyang bitawan para lamang di madungisan ang sarili nitong status bilang Lord sa Northern Border habang makikita naman si Ye Xinghe na malungkot lamang na nakatingin kay Xia Yuning. Na makikita din namang labis na nagulantang sa mga kaganapan dahil di niya lubos maisip na itatakwil siya ng sarili niyang ama alang-alang sa sasabihin ng madaming cultivator bukod pa doon ay mapapansin din ang bigat na dinadala ni Xia Yuning dahil sa kanyang mga narinig. Maya-maya pa ay tuluyan ng linipitan ni Ye Xinghe si Xia Yuning at may pagkamalumanay niyang tinanong kung okay daw lamang ito at upang mapababa ang bigat sa dibdib ng prinsesa ay sinabi ni Ye Xingheng naghihinala daw siya sa edict na kanilang narinig kaya naman kailangan nitong bumalik na North Guardian Lord Mansion para linawin ang lahat. Magsisalita pa sana ang ating bida upang lalong mapagaan ang bigat na nararamdaman ni Xia Yuning nang biglang sabihin nito na ang lahat daw ng kanilang narinig ay ang mismong salita ng kanyang ama kaya di na kailangan pang bumalik siya sa mansion nila. At dagdag pa ni Xia Yuning na wala daw namang sino man ang may lakas ng loob na gumamit ng pangalan ng kanyang ama dahil siguradong masasawi ang sino mang manggahas kaya naman malinaw na talagang ayaw na nitong ituting pa siyang anak base sa ipinadala nitong edict. Subalit sinabi pa din ng ating bida na wala daw ang sino mang ama ang magtatakwil sa isang mabuting anak kaya baka meron lamang di pagkakaintindihan at kung babalik daw ito sa North Guardian Lord Mansion ay maaari niyang malinaw ang lahat sa kanyang ama. Na tinugunan lamang ni Xia Yuning habang bumubuhos ang mga kuha sa kanyang mga mata na kung ayaw na daw ni Xia Lai na ituring pa siyang anak kahit kilan ay ayaw na din daw niyang ituring pa itong ama kahit na kilan pa man dahil gaya daw ng sinabi ni Ye Xinghe ay walang sino mang mabuting ama ang basta-basta na lang magtatakwil ng anak at mukhang nagkamali daw siya sa paniniwalang mabuti ang kanyang ama. Nalabis namang ikinalungkot ni Ye Xinghe sa isang gilid na di na lang nagsalita. Maya-maya pa ay hinakap na ito ng ating bida at may pagkamalumanay niyang sinabi na kung gusto daw nitong umiyak ay ilabas na daw nito lahat ng bigat na kanyang nararamdaman ngayon dahil walang sino man daw ang papayagan niyang pumihil pa dito. Habang makikita naman si Xia Yuning na nanlulumo at habang lumuluha ay makas niyang sinambit sa ating bida na talagang di siya makapaniwalang magagawa ito ng kanyang ama sa kanya. Habang nanahimik na lang muli si Ye Xinghe upang hayaang maglabas ng sama ng loob si Xia Yuning sa kanyang mga bisig. Habang sa kabilang banda naman ay makikita ang mga commoner na nakakaramdam na naman ng di maganda sa kanilang mga kalagayan dahil wala na ngayong makapagtatanggol pa sa kanila sa nalalapit nilang pagkaubos ng lahi.
Maya-maya pa ay maririnig naman ang patay gutom na si Hong Duan kung saan may pang-asar niyang sinambit na sino daw mag-aalalang sobrang talino at kagalang-galang pala ng North Guardian Lord sa mga disayo nito habang ang anak naman nito ay dinudungisan ang magandang simulain ng sarili nito ama kahit na sa harap pa mismo ng madaming cultivator. Dagdag pa nito na tama lang ang ginawa ng North Guardian Lord sa pag-aalis ng status nito bilang prinsesa ng North Guardian Lord Mansion dahil kung siya lamang daw ang nasa katatayuan ng North Guardian Lord ay ito din daw ang pinakamaganda niyang gagawin ay itakwil ang katulad ni Xia Yuning na isang immoral kung saan ito pa mismo ang sumisira sa magandang pangalan ng kanilang pamilya. Maya-maya pa ay isa namang cultivator ang nagsabing baka nga daw totoo ang mga bali-balita patungkol sa dalawa kaya naman umabot sa puntong itakwil na ito ng North Guardian Lord Mansion. At ang mga pinagsasabi ng hangal ay agad namang tinutulan ng isa pa nitong kalapit dahil nagagawa pa daw ng hangal magkomento kahit na wala naman itong sapat na batayan. At dagdag pa niya na kung totoo man daw ang bali-balita o hindi ay wala na silang pakialam doon dahil gayunpaman ay sinubukan pa din silang iligtas ng prinsesa sa nalalapit na pagka-wipe out ng kani-kanilang mga pamilya. Maya-maya pa habang makikita ang mga hangal sa itaas ay isa namang boses ang nasabing ang kagaya daw ng patay gutom na si Hong Duan ay walang isang salita dahil matapos nitong malaman na di na prinsesa si Yuning ngayon ay agad nitong binawi ang kanyang mga salita na siguradong magdadala sa lahat ng subsidiary family sa isang kapahamakan. At ang matapang palang nagsalita ay walang iba kundi ang ating bida kung saan makikita itong may nakakatakot na mga titig sa patay gutom na si Hong Duan na animoy kagaya lamang ng mga kapitan na mahahaba ang buntot at may makapal na pagmumukha. Mariin pang dagdag ni Ye Xinghe sa patay gutom na commander na maghinti-hinay lamang daw ito sa pananalita dahil wala namang itong nalalaman patungkol kay Xia Yuning. At ang matapang na pananalita ni Ye Xinghe ay labis na ikinagulantang ng lahat ng mga commoner na nakarinig dahil di nila alam sa kung saan humuhugot ng lakas ng loob ang kagaya ng ating bida na isa lamang hamak na commoner gaya nila. Habang makikita naman ang patay gutom na si Hong Duan na labis na nanggagalaiti dahil sa kanyang mga narinig at may panggigil pa niyang tinanong ang ating bida kung siya daw ba ang kinakausap nito sa ganong paraan habang mapapansin naman ang mga ugat nito sa noo na animoy paputok na dahil sa sobra nitong panggagalaiti. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa ipinapakitang lakas ng loob ng ating bida ay umabot na sa puntong pagbantaan niya si Ye Xinghe na labis na ikinatakot ng madami. Agaran ding tataas ang tensyon sa pagitan ng dalawa panig kung saan makikitang mabilis na naghanda sa pakikipaglaban ang lahat ng mga kasapi ni Ye Xinghe na mga expert cultivator. Saksihan natin ang mga madugong kaganapan sa nagaganap na clan gathering at kung gusto mo itong mas ubaybayan ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon ng saganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content ay i-share like ang ating video nang sipagin ang idol nyo. Salamat!